sa isang liblib na bayan sa Samar na napapaligiran ng matatayog na puno ng niyog, luntiang palayan at malalawak na kabundukan, may isang lalaking halos wala nang kumikilala sa kanyang tunay na pangalan. Tinatawag na lamang siya ng lahat na lando, ang palaboy sa daan. Hindi siya ipinanganak na mahirap. Noon ay mayroon silang maliit na kubo, ilang ektaryang lupang sinasaka at mga magulang na masisipag. Ngunit dumating ang magkakasunod na unos. Una, isang malakas na bagyo ang sumira sa kanilang mga pananim. Kasunod nito ang matinding tagtuyot na nagpatigil sa ani sa loob ng maraming buwan. Hindi nagtagal ay nagkasakit ang kanyang ama at pumanaw. Ilang taon lamang ang lumipas ay sumunod din ang kanyang ina. Sa murang edad ay naiwan si Lando na nag-iisa. Ipinagbili niya ang kanilang lupain upang maipagamot ang kanyang ama. Ngunit hindi rin ito naging sapat upang mailigtas ang buhay nito. Nang maubos ang lahat ng kanilang ari-arian, wala na siyang natirhang bahay. Unti-unti siyang naging palaboy na tutulog sa mga waiting shed, ilalim ng punong kahoy o sa silong ng mga lumang kubo na hindi na ginagamit. Sa kabila ng kanyang kalagayan, hindi naging masama ang kanyang puso. Tuwing may matandang hirap tumawid sa kalsada, agad niya itong tinutulungan. Kapag may batang naligaw, siya ang nag-aakay pabalik sa kanilang tahanan. Kung may natitira siyang kaunting pagkain, hinahati pa niya iyon sa mga asong gala o sa mga taong higit pang nagugutom kaysa sa kanya. Marami ang naaawa sa kanya, ngunit mayroon ding nangungutya. "Malakas ka pa naman, bakit hindi ka magtrabaho?" Madalas sabihin ng ilan. Tahimik lamang si Lando. Hindi nila alam na maraming beses na siyang naghanap ng trabaho. Ngunit kapag nalalaman ng mga may-ari ng bukid na wala siyang permanenteng tirahan at wala ring maipakitang pagkakakilanlan, agad siyang tinatanggihan. Lumipas ang maraming taon na ganoon ang kanyang buhay. Isang umaga, habang naglalakad siya sa gilid ng maalikabok na kalsada, nakaramdam siya ng matinding gutom. 2 araw na siyang walang matinong pagkain. Ang laman lamang ng kanyang tiyan ay tubig mula sa balon. Huminto siya sa ilalim ng isang malaking punong balete upang magpahinga. Tahimik ang paligid. Tanging huni ng mga ibon at mahinang pag-ihip ng hangin ang kanyang naririnig. Isinandal niya ang kanyang likod sa puno at ipinikit ang kanyang mga mata. "Hindi ko alam kung hanggang kailan pa ako mabubuhay," mahina niyang bulong sa sarili. "Pero sana, kahit isang araw lang, maranasan kong matulog ng hindi iniisip kung saan kukuha ng pagkain kinabukasan." Makalipas ang ilang sandali ay may narinig siyang mahinang iyak. Dahan-dahan siyang tumayo. Sinundan niya ang tunog hanggang makarating sa isang kumpol ng makakapal na damo. Doon ay nakita niya ang isang napakaliit na matandang lalaki na halos kasing laki lamang ng isang batang sisiyo. Nakasuot ito ng berdeng kasuotan at tila nahihirapang makatayo dahil sa isang malaking ugat na bumagsak sa kanyang mga paa. Hindi nag-atubili si Lando. Maingat niyang inangat ang mabigat na ugat at pinalaya ang maliit na matanda. "Salamat sa iyo," wika nito habang inaayos ang kanyang kasuotan. Nagulat si Lando. Hindi niya akalaing makapagsasalita ang maliit na nilalang. "Sino po kayo?" tanong niya. Ngumiti ang matanda, ngunit hindi agad sumagot. Sa halip ay sinabi nito, "Mas mahalaga ang tanong kung bakit mo ako tinulungan." Napakamot si Lando. "Dahil kailangan ninyo ng tulong. Hindi mo ba naisip na baka mapahamak ka?" "Hindi po." "Bakit?" "Dahil kung ako ang nasa kalagayan ninyo, gugustuhin ko ring may tumulong sa akin." Napalawak ang ngiti ng maliit na matanda. "Marami ang dumaan dito ngayong araw. Nakita nila akong nahihirapan, ngunit walang huminto. Ikaw lamang." Umupo si Lando sa tabi nito. "Siguro po ay nagmamadali sila." "At ikaw?" "Wala naman akong pupuntahan."
Tahimik na napabuntong hininga ang matanda. Sa unang pagkakataon ay napansin ni Lando na kakaiba ang anyo nito. Ang kanyang mga mata ay tila kumikislap na parang mga bituin. Ang kanyang balbas ay maputing maputi at ang kanyang tinig ay may kakaibang kapayapaan. Unti-unting naalala ni Lando ang mga kwentong isinasalaysay noon ng kanyang lola. Mga kwento tungkol sa mga duwendeng nagtatago sa matatandang puno. Mga duwendeng sumusubok sa kabutihan ng tao. Nanlaki ang kanyang mga mata. Kayo po ba ay... Tumango ang matanda. Isa akong duwende. Hindi nakapagsalita si Lando. Hindi siya natakot. Sa halip ay nakaramdam siya ng matinding pagkamangha. Karamihan sa mga tao ay naghahanap ng kayamanan, sabi ng duwende. Ngunit kakaunti lamang ang nagbibigay ng kabutihan nang walang hinihintay na kapalit. Umiling si Lando. Wala po akong hinihinging kapalit. Iyon mismo ang dahilan kung bakit karapat-dapat kang pagpalain. Ngunit ngumiti lamang si Lando. Kung pagpapalain ninyo po ako, sana ay hindi lang ako. Nagulat ang duwende. Ano ang ibig mong sabihin? Marami pong mahihirap sa aming bayan. Kung magkakaroon man ako ng magandang buhay, gusto kong matulungan din sila. Tahimik ang duwende. Matagal nitong tinitigan ang palaboy. Para bang sinusukat nito ang lalim ng kanyang puso. Pagkaraan ng ilang sandali ay tumayo ang maliit na nilalang. Iniunat nito ang kanyang dalawang kamay. Biglang kumislap ang paligid. Ang mga dahon ng balete ay marahang umindayog kahit walang malakas na hangin. Mula sa pagitan ng mga ugat ng puno ay lumitaw ang isang maliit na supot na yari sa hinabing abaka. Mukha itong pangkaraniwang supot lamang na ginagamit ng mga magsasaka, ngunit may kakaibang liwanag itong ibinubuga. Iniabot iyon ng duwende kay Lando. Kunin mo ito. Maingat na tinanggap ni Lando ang supot. Para saan po ito? Huwag mo munang buksan. Tumango siya. Iuwi mo ito sa lugar na iyong tinutulugan ngayong gabi. Naiintindihan ko po. Huwag kang matakot kahit ano pa ang mangyari. Hindi po. At higit sa lahat, huwag mong gamitin ang biyayang ito para sa kasakiman. Tahimik na nakinig si Lando. Hindi pa niya alam kung ano ang laman ng supot. Ngunit ramdam niyang ang araw na iyon ang magsisimula ng malaking pagbabago sa kanyang buhay. Mahigpit niyang niyakap ang mahiwagang supot habang unti-unti nang lumulubog ang araw sa likod ng kabundukan. Hindi niya alam na ang simpleng kabutihang ginawa niya nang walang hinihintay na kapalit ay magiging daan upang mabuksan ang isang himalang hindi pa kailanman nasaksihan ng buong bayan. Mahigpit na yakap ni Lando ang maliit na supot habang naglalakad sa makitid na daan pauwi sa lumang kubong matagal na niyang pinagsisilungan. Isa lamang iyong abandonadong kubo sa gilid ng palayan na halos bumigay na ang bubong at may mga siwang ang dingding. Ngunit para sa isang palaboy na tulad niya, sapat na iyon upang hindi siya mabasa kapag umuulan. Habang naglalakad ay paulit-ulit niyang naaalala ang mga sinabi ng duwende. Hindi niya alam kung ano ang laman ng supot. Hindi rin niya maintindihan kung bakit kailangan niyang hintayin ang gabi bago ito buksan. Gayunman, wala siyang balak suwayin ang bilin ng mahiwagang nilalang. Pagsapit ng dapit hapon ay narating niya ang kubo. Tahimik niyang inilapag ang supot sa lumang mesa na yari sa kawayan. Naupo siya sa isang sirang bangko at uminom ng kaunting tubig mula sa lumang banga. Muli niyang naramdaman ang matinding gutom. 2 araw na halos wala siyang kinakain. Napatingin siya sa supot. Madali sana niyang mabubuksan iyon. Ngunit nanaig ang kanyang pagtitiwala sa duwendeng tumulong sa kanya. Lumipas ang ilang oras. Unti-unting lumalim ang gabi.
Nang lumiwanag na ang buwan sa kalangitan, tumayo si Lando at dahan-dahang nilapitan ang supot. Huminga siya ng malalim. Maingat niyang binuksan ang tali. Sa kanyang pagtataka, isang dakok lamang ng puting bigas ang laman nito. Hindi siya nabigo. Sa halip ay napangiti siya. Kahit papaano, may maisasaing na rin ako, mahina niyang sabi. Naghahanap siya ng lumang palayok na matagal nang hindi nagagamit. Nilagyan niya iyon ng tubig at ibinuhos ang laman ng supot. Ngunit habang ibinubuhos niya ang bigas, hindi ito nauubos. Patuloy ang pag-agos. Parang may walang katapusang laman ang maliit na supot. Napaatras si Lando sa matinding pagtataka. Patuloy na napupuno ang palayok hanggang sa umapaw ito. Nagmadali siyang kumuha ng isa pang lalagyan. Napuno rin iyon. Sunod niyang inilabas ang isang lumang banyera. Napuno rin. Hindi pa rin nauubos ang bigas. Napaluhod si Lando. Unti-unti niyang naalala ang sinabi ng duwende. Hindi ito pangkaraniwang supot, isa itong himala. Nang makita niyang sapat na ang bigas para sa maraming tao, itinigil niya ang pagbubuhos. Agad niyang isinara ang supot. Sa kanyang pagtataka, magaan pa rin ito na para bang hindi nabawasan ang laman. Hindi napigilan ni Lando ang mapaluha. Sa unang pagkakataon matapos ang napakaraming taon, naramdaman niyang hindi na siya magugutom kinabukasan. Ngunit hindi lamang ang sarili niya ang kanyang naisip. Naalala niya ang mga matatandang namamalimos sa palengke. Naalala niya ang mga batang pumapasok sa paaralan na walang baong pagkain. Naalala rin niya ang mga magsasakang nawalan ng ani dahil sa peste. Kinabukasan, maaga siyang nagising. Nagsaing siya ng maraming kanin. Nagluto siya ng simpleng lugaw gamit ang mga gulay na ibinigay noon ng isang mabait na tindera. Pagkatapos ay inilagay niya ang pagkain sa malalaking kaldero. Bitbit ang mga ito, nagtungo siya sa gitna ng bayan. Nagulat ang mga tao nang makita siyang may dalang napakaraming pagkain. Lando, saan mo nakuha ang lahat ng iyan? Tanong ng isang matandang babae. Ngumiti lamang siya. May biyayang dumating po. Isa-isang lumapit ang mga nagugutom. Wala siyang siningil kahit isang kusing. Bawat isa ay binigyan niya ng mainit na lugaw at kanin. Maging ang mga batang kalye ay nabusog. Maraming tao ang hindi makapaniwala. Akala ko ba palaboy lang siya? Bakit parang hindi na uubusan ng bigas? Himala yata ito. Mabilis na kumalat ang balita sa buong bayan. May isang palaboy raw na namimigay ng libreng pagkain araw-araw. Hindi nagtagal ay dumating ang kapitan ng baryo upang alamin ang nangyayari. Lando, wika nito, totoo bang libre mong ibinibigay ang lahat ng ito? Opo, hindi ka ba malulugi? Ngumiti si Lando. Kapag ang biyaya ay ibinahagi, lalo itong dumarami. Napaisip ang kapitan. Hindi niya maunawaan kung saan nanggagaling ang napakaraming bigas. Ngunit nakita niya ang taos-pusong pasasalamat ng mga taong nabusog. Sa mga sumunod na araw ay lalo pang dumami ang mga pumipila. Walang umuuwi na walang pagkain. Unti-unting nabawasan ang mga nagugutom sa baryo. Ngunit kasabay ng pagdami ng mga natutulungan ay may mga matang lihim na nagmamasid kay Lando. Hindi lahat ay natuwa sa kanyang ginagawa. May ilang taong nagsimulang magtanong kung saan niya kinukuha ang walang katapusang bigas. At kabilang sa mga ito ang pinakamayamang negosyante ng palay sa buong bayan. Nang marinig ng mayamang negosyante ang balitang may isang palaboy na tila hindi nauubusan ng bigas,
Nabuo sa kanyang isip ang isang balak na maaaring magbago hindi lamang sa kapalaran ni Lando, kundi sa buong bayan. Makalipas ang ilang linggo, naging usap-usapan sa buong bayan ang kabutihang ginagawa ni Lando. Mula umaga hanggang hapon ay may mga taong pumipila sa kanyang maliit na kubo. May mga inang may bitbit na mga anak, matatandang halos hindi na makalakad, at mga magsasakang ilang buwan nang walang maayos na ani. Lahat sila ay umuuwi na may dalang bigas. Hindi nagtanong si Lando kung sino ang mayaman o mahirap. Ang mahalaga sa kanya ay walang taong matutulog na kumakalam ang sikmura. Dahil dito, unti-unting nabawasan ang bumibili ng bigas sa pinakamalaking tindahan sa bayan. Ang tindahang iyon ay pag-aari ni Don Marcelo, isang mayamang mangangalakal ng palay at bigas. Marami siyang kamalig, malalawak na bukirin, at mga tauhang sumusunod sa bawat utos niya. Ngunit sa kabila ng kanyang yaman, kilala siya sa pagiging sakim. Kapag mahina ang ani ng mga magsasaka, ibinababa niya ang presyo ng kanilang palay. Kapag kulang naman ang supply ng bigas, itinataas niya ang halaga nito upang lalo siyang kumita. Hindi niya iniisip ang hirap ng mga tao. Ang mahalaga lamang sa kanya ay ang pagdami ng kanyang salapi. Isang umaga ay dumating sa kanyang tanggapan ang kanyang katiwala. Don Marcelo, sabi nito, patuloy pong bumababa ang ating benta. Napakunot noo ang matanda. Bakit? Marami na pong tao ang kumukuha ng libreng bigas mula kay Lando. Lando? Ang palaboy po, tumayo si Don Marcelo. Imposible. Iyon din po ang akala namin. Ngunit araw-araw ay may naipamimigay siyang bigas sa daan-daang tao. Tahimik na nag-isip ang negosyante. Wala bang nakaalam kung saan niya kinukuha ang bigas? Wala po. Napapikit si Don Marcelo. Hindi siya naniniwala sa himala. Para sa kanya may lihim na dapat matuklasan. At kapag natuklasan niya iyon, magiging kanya ang lahat. Kinahapunan ay nagtungo siya sa kubo ni Lando. Pagdating niya ay nakita niyang puno ng tao ang paligid. May mga batang masayang kumakain. May matatandang nagpapasalamat. May mga magsasakang umiiyak sa tuwa dahil may uuwi silang pagkain sa kanilang pamilya. Tahimik lamang na namimigay si Lando. Nang matapos ang pila ay lumapit si Don Marcelo. Lando. Agad siyang yumuko bilang paggalang. Magandang hapon po. Narinig kong marami kang naipamimigay na bigas. Opo. Saan mo ito kinukuha? Ngumiti si Lando. Isang biyayang ipinagkatiwala lamang po sa akin. Napakunot noo si Don Marcelo. Huwag mo akong lokohin. Hindi po ako nagsisinungaling. May taguan ka ba ng bigas? Wala po. May kasosyo ka ba? Wala rin po. Hindi nasiyahan ang negosyante sa mga sagot. Bago siya umalis ay lihim niyang sinulyapan ang loob ng kubo. Napansin niyang may isang maliit na supot na nakapatong sa mesa. Mukha itong luma at pangkaraniwan. Ngunit ng sandaling iyon ay tila may kakaibang liwanag siyang nasilayan mula rito. Hindi niya sinabi ang kanyang napansin. Tahimik siyang umalis. Ngunit sa kanyang isipan ay iisa lamang ang umiikot. Ang supot. Kinagabihan ay ipinatawag niya ang dalawa niyang pinagkakatiwalaang tauhan. Gusto kong malaman ninyo ang lihim ni Lando. Paano po, Don? Magmasid kayo. Huwag kayong magpapakita. Kapag nalaman ninyo kung saan nanggagaling ang bigas, sabihin agad ninyo sa akin. Opo. Sa sumunod na mga araw ay lihim na minanmanan ng dalawang tauhan si Lando. Sinundan nila ito sa tuwing namimigay ng bigas. Sinilip nila ang kubo. Ngunit wala silang nakitang kariton ng sako, karwahe ng supply o taong naghahatid ng pagkain. Lalong nagtaka ang dalawa. Isang gabi ay nakita nilang mag-isang pumasok si Lando sa kubo. Tahimik silang sumilip sa siwang ng dingding.
Kitang-kita nila habang inilalabas ni Lando ang maliit na supot. Pagkatapos ay ibinuhos niya ang laman nito sa malaking lalagyan. Nanlaki ang kanilang mga mata. Hindi nauubos ang bigas. Patuloy itong umaagos na parang ilog. Hindi makapaniwala ang dalawang lalaki. Nang makabalik sila kay Don Marcelo kinabukasan, agad nilang isinalaysay ang kanilang nakita. Tahimik na nakinig ang negosyante. Unti-unti siyang napangiti. Hindi dahil natuwa siya sa himala, kundi dahil nakita niya ang pagkakataong lalo pang yumaman. Hindi dapat manatili kay Lando ang supot na iyon. Mahina niyang sabi, "Ano pong balak ninyo doon?" Tanong isa. Tumingin siya sa bintana. Kung hindi niya ito kusang ibibigay, huminto siya sandali. "Kukunin natin." Nagkatinginan ng dalawang tauhan. Alam nilang walang mabuting idudulot ang balak ng kanilang amo, ngunit wala silang lakas ng loob na tumutol. Samantala, walang kamalay-malay si Lando na may mga matang nagbabantay sa bawat kilos niya. Patuloy lamang siyang namigay ng bigas, naniniwalang ang biyaya ay lalong dumarami kapag ibinabahagi. Ngunit papalapit na ang araw na susubukin ang kanyang katapatan, kabutihan at pananampalataya sa mahiwagang regalong ipinagkaloob ng duwende. Lumipas ang ilang araw na patuloy ang pamimigay ni Lando ng bigas sa mga nangangailangan. Mula sa iba't ibang bahagi ng bayan ay may mga taong dumarating sa kanyang kubo. Hindi lamang mga taga roon ang humihingi ng tulong, kundi maging ang mga galing sa kalapit na baryo. Walang sino mang pinauuwi ni Lando nang walang dalang bigas. Bawat umaga ay maaga siyang nagigising upang magsaing ng maraming kanin at maghanda ng pagkain para sa mga nagugutom. Ang mga matatandang dati halos hindi makakain ay muling nagkaroon ng lakas. Ang mga batang pumapasok sa paaralan ay hindi na kinakailangang tiisin ang gutom habang nag-aaral. Unti-unting nabuhay ang pag-asa sa buong bayan. Ngunit habang lumalawak ang kabutihang ginagawa ni Lando, lalo namang lumalalim ang inggit sa puso ni Don Marcelo. Isang gabi ay ipinatawag niya muli ang kanyang dalawang tauhan. "Nakatiyak ba kayo na ang supot ang pinagmumulan ng lahat ng bigas?" "Opo, Don. Sarili naming mga mata ang nakakita." Tahimik na tumayo si Don Marcelo. "Kung ganoon, ngayong gabi natin kukunin ang supot." Nag-alangan ang isa sa mga tauhan. "Don, paano kung totoo ngang mahiwaga iyon?" Tiningnan siya ni Don Marcelo na matalim. "Mas natatakot ka ba sa kwento ng mga duwende kaysa sa akin?" Agad na yumuko ang lalaki. "Hindi po. Gawin ninyo ang sinabi ko." Pagsapit ng hating gabi, tahimik na nagtungo ang dalawang tauhan sa kubo ni Lando. Mahimbing na natutulog ang palaboy matapos ang buong araw na pagtulong sa mga tao. Dahan-dahan nilang itinulak ang lumang pintuan. Hindi man lang ito lumangit-ngit. Nang makapasok sila, agad nilang nakita ang maliit na supot na nakapatong sa mesa. Lumapit ang isa at mabilis itong dinampot. Ngunit sa sandaling mahawakan niya ang supot ay bigla itong bumigat. Sinubukan niyang buhatin, hindi niya ito maigalaw. "Anong nangyayari?" bulong niya. Lumapit ang kanyang kasama upang tumulong. Magkasabay nilang binuhat ang supot, ngunit lalo lamang itong bumigat, parang isang malaking batong nakabaon sa lupa. Pinawisan ng dalawa. Hindi nila maintindihan kung bakit kanina ay tila ordinaryong supot lamang iyon. Bigla nilang narinig ang mahinang tinig ng isang matanda. Ang biyayang ibinigay sa taong may malinis na puso ay hindi mananatili sa kamay ng sakim. Napalingon sila, ngunit wala silang nakitang tao. Biglang umihip ang malamig na hangin sa loob ng kubo.
Nanginig ang dalawang lalaki. Hindi na sila nag-aksaya ng oras. Iniwan nila ang supot at nagmamadaling tumakbo palabas. Kinabukasan ay agad nilang ibinalita kay Don Marcelo ang nangyari. Hindi naniwala ang negosyante, mga duwag lang kayo. Kami po mismo ang nakaranas. Kung hindi ninyo kaya, ako ang gagawa. Nang gabing iyon ay mag-isang nagtungo si Don Marcelo sa kubo ni Lando. Tahimik niyang binuksan ang pintuan, tulog na tulog ang palaboy. Ngumiti ang negosyante. Lumapit siya sa mesa at hinawakan ang supot. Madali niya itong nabuhat. Napangisi siya. Wala namang himala. Agad niya itong isinilid sa malaking sako at mabilis na umalis. Pagdating sa kanyang malaking bahay, ay dali-dali niyang isinara ang lahat ng bintana at pinto. Inilapag niya ang supot sa ibabaw ng mesa. Paano kaya ito gumagana? Tanong niya sa sarili. Unti-unti niyang binuksan ang tali. Ngunit sa kanyang pagtataka, wala siyang nakita. Walang kahit isang butil ng bigas. Wala itong laman. Paulit-ulit niya itong sinilip. Inalog, binaligtad. Ngunit nanatiling walang laman ang supot. Napuno siya ng galit. Niloko ako ni Lando. Sa mismong sandaling iyon ay kumulog sa labas. Biglang bumukas ang bintana kahit nakasara ito kanina. Pumasok ang malamig na hangin at mula sa dilim ay narinig niya ang isang pamilyar na tinig. Ang biyaya ay hindi maaaring nakawin. Napalunok si Don Marcelo. Lumingon siya sa bawat sulok ng silid. Wala siyang nakitang tao. Ngunit ramdam niyang may nagmamasid sa kanya. Kasabay nito ay biglang naglaho ang supot mula sa ibabaw ng mesa. Napaatras siya sa matinding takot. Samantala, sa kubo ni Lando ay nagising siya ng madaling araw. Nagulat siya nang makita ang mahiwagang supot na nakapatong muli sa kanyang mesa na para bang hindi ito nawala. Tahimik niya itong hinawakan. Hindi niya alam ang nangyari noong gabi. Ngunit naalala niya ang bilin ng duwende. Ang biyayang ipinagkaloob ay hindi para sa kasakiman, kundi para sa mga pusong marunong magbahagi. Sa kabilang dako, hindi pa rin sumusuko si Don Marcelo. Sa halip na matakot, lalo lamang niyang pinag-isipan kung paano niya maaangkin ang mahiwagang supot. Hindi niya alam na ang bawat hakbang ng kanyang kasakiman ay unti-unti nang magdadala sa kanya sa kapalarang hindi niya inaasahan. Maagang nagising si Lando kinabukasan. Tulad ng nakasanayan, nagsaing siya ng maraming kanin mula sa mahiwagang supot at naghanda ng pagkain para sa mga taong araw-araw na dumadayo sa kanyang kubo. Habang inaayos niya ang mga sako ng bigas na ipamamahagi, napansin niyang mas marami ang mga taong nakapila kaysa noong mga nakaraang araw. May mga magsasakang nawalan ng ani dahil sa malakas na ulan. May mga mangingisdang ilang araw nang hindi makapalaot dahil sa masungit na panahon. May mga inang bitbit ang kanilang maliliit na anak na ilang gabi nang kulang ang pagkain. Isa-isa silang nilapitan ni Lando. Ngumiti siya sa bawat taong kanyang binigyan ng bigas. Walang sino man ang dapat matulog na gutom. Malumanay niyang sabi. Nagpasalamat ang mga tao. Marami ang nag-alok na bayaran siya kahit kaunting halaga. Ngunit magalang lamang siyang umiling. Kung mayroon kayong maitutulong, ibigay ninyo na lamang sa ibang higit na nangangailangan. Lalong humanga sa kanya ang buong baryo. Hindi nagtagal ay may ilang kabataang voluntaryong tumulong sa pamamahagi ng bigas. Ang iba naman ay nagdala ng mga gulay, isda at panggatong upang makapagluto ng pagkain para sa lahat.
Unti-unting nabuo ang diwa ng pagtutulungan sa buong bayan. Ngunit habang nagkakaisa ang mga tao, lalo namang nababalot ng galit si Don Marcelo. Mula sa bintana ng kanyang malaking bahay ay pinagmamasdan niya ang mahabang pila sa kubo ni Lando. Kung magpapatuloy ito, bulong niya sa sarili, wala nang bibili sa aking tindahan. Sa halip na baguhin ang kanyang paraan ng pamumuhay, lalo lamang siyang naging sakim. Nagpasya siyang itago ang malaking bahagi ng kanyang supply ng bigas upang tumaas ang presyo nito sa mga susunod na linggo. Hindi niya alintana kung may mga magugutom. Para sa kanya, mas mahalaga ang tubo kaysa sa kapakanan ng mga tao. Samantala, nang sumapit ang gabi, muling nagtungo si Lando sa ilalim ng matandang punong balete kung saan niya unang nakilala ang duwende. Hindi niya alam kung bakit, ngunit parang may tumatawag sa kanya roon. Tahimik ang paligid, sumasayaw ang mga dahon sa banayad na hangin. Nang marating niya ang puno, nakita niyang nakaupo roon ang maliit na matandang duwende. Ngumiti ito nang makita siya. Alam kong babalik ka, sabi ng duwende. Agad na yumuko si Lando. Maraming salamat po sa biyayang ipinagkaloob ninyo. Umiling ang duwende. Hindi ako ang dapat mong pasalamatan. Nalilito po ako. Ang kabutihan mo ang nagbukas ng pintuan sa biyayang hawak mo ngayon. Tahimik na nakinig si Lando. Nakita ko ang lahat ng iyong ginawa, patuloy ng duwende. Hindi mo ginamit ang supot upang yumaman. Hindi ka nagtayo ng malaking bahay. Hindi ka nag-ipon ng kayamanan. Sa halip, pinili mong pakainin ang mga nagugutom. Ngumiti si Lando. Mas masarap pong kumain kapag alam mong may iba ring nabusog. Natuwa ang duwende sa kanyang sagot. Ngunit tandaan mo, Lando, ang pinakamahirap na pagsubok ay hindi ang kahirapan. Ano po iyon? Ang kasikatan. Napaisip si Lando. Kapag nakilala ka ng maraming tao, may hahanga sa iyo. Ngunit mayroon ding maiinggit. May mga taong susubok na sirain ang iyong pangalan. May mga taong magnanais na angkinin ang biyayang nasa iyo. Tumango si Lando. Nauunawaan ko po. May isa pang dapat mong malaman. Tahimik na tumingin ang duwende sa mahiwagang supot. Ang kapangyarihan ng supot ay nakasalalay sa kabutihan ng may hawak nito. Hindi agad nakaimik si Lando. Kapag nagsimula kang maging sakim, kapag ginamit mo ito para sa pansariling yaman lamang, o kapag ipinagkait mo ang biyaya sa mga tunay na nangangailangan, mawawala ang kapangyarihan nito. Mahigpit na hinawakan ni Lando ang supot. Hinding-hindi ko po iyon gagawin. Ngumiti ang duwende. Iyan din ang inaasahan ko. Bago maglaho, iniabot ng duwende ang isang maliit na butil ng palay na kulay ginto. Ilagay mo ito sa loob ng supot. Ginawa iyon ni Lando. Pagkapasok pa lamang ng gintong butil ay bahagyang kumislap ang supot. Nadagdagan ko ang biyayang ipinagkatiwala sa iyo, sabi ng duwende. Mula ngayon, hindi lamang bigas ang maibibigay ng supot. Nanlaki ang mga mata ni Lando. Huwag kang magmadali, darating ang tamang panahon upang malaman mo ang iba pa nitong hiwaga. Pagkasabi niyon ay unti-unting naglaho ang duwende na tila natangay ng malamig na hangin sa gabi. Naiwang mag-isa si Lando sa ilalim ng punong balete. Habang naglalakad siya pa uwi, hindi niya alam na may isang tao palang nagkubli sa likod ng makapal na mga damo. Isa iyon sa mga tauhan ni Don Marcelo. Narinig nito ang pag-uusap ni Lando at ng mahiwagang duwende. Bagaman hindi niya nakita ng malinaw ang duwende, sapat na ang kanyang narinig upang malaman niyang may malaking lihim na dapat niyang ibalita sa kanyang amo. At nang gabing iyon, nagsimula ng magplano si Don Marcelo ng isang mas mapanganib na hakbang. Isang balak na hindi lamang ang mahiwagang supot ang kanyang aagawin, kundi pati ang mismong tiwala ng buong bayan kay Lando. Pagsikat ng araw ay muli nang nagtipon ang mga tao sa harap ng kubo ni Lando. Tulad ng nakasanayan, maaga siyang nagsaing at naghanda ng bigas para sa lahat ng nangangailangan. Masaya ang mga bata habang naghihintay sa kanilang bahagi.
Nagkukwentuhan ang mga matatanda habang nakaupo sa lilim ng mga puno. Ang mga magsasaka namang dati ay punong-puno ng pag-aalala ay nagsimula ng ngumiti sapagkat alam nilang may maaasahan silang pagkain habang hinihintay ang susunod na anihan. Ngunit sa kabilang panig ng bayan, may lihim na pagpupulong na nagaganap sa malaking bahay ni Don Marcelo. Naroon ang kanyang mga katiwala at ilan sa kanyang mga tauhan. Nabigo tayong makuha ang supot, sabi ni Don Marcelo habang nakaupo sa kanyang malaking silya. Kaya sisirain natin ang tiwala ng mga tao kay Lando. Tahimik ang lahat. Kapag wala nang naniniwala sa kanya, kusa nilang tatalikuran ang palaboy. Isa sa mga tauhan ang nagtanong, ano po ang una nating gagawin? Ngumiti si Don Marcelo. Ikalat ninyo ang balitang isinumpa ang bigas na ipinamimigay niya. Nagkatinginan ang mga tauhan. Huwag kayong mag-alala. Ang kasinungalingan ay madaling paniwalaan kapag paulit-ulit na sinasabi. Kinahapunan ay nagsimula ng kumalat ang mga tsismis sa palengke. Narinig mo ba? Ano yun? Ang bigas daw ni Lando ay galing sa kulam. Hindi raw ordinaryong bigas iyon. Kapag kinain mo raw iyon, may kapalit. Mabilis na lumaganap ang mga usap-usapan. May ilan na naniwala, may ilan ding nagduda. Ngunit marami pa rin ang nagsabing hindi nila nakita kailanman na may masamang nangyari sa mga tumanggap ng tulong ni Lando. Sa mga sumunod na araw ay napansin ni Lando na kumonti ang mga taong pumipila sa kanyang kubo. May ilang lumalapit, ngunit nahihiyang tumanggap ng bigas. Napansin niya ang kanilang pag-aalinlangan. Hindi siya nagalit, hindi rin siya nagtampo. Sa halip ay lalo siyang naging mabait sa pakikitungo sa lahat. Isang hapon ay lumapit sa kanya ang isang matandang babae. Anak, sabi nito, patawarin mo ako. Bakit po, inay? Naniwala ako sa mga narinig ko. Ngumiti si Lando. Wala po kayong dapat ipagpaumanhin. Pero nang makita kong malusog ang lahat ng mga taong tinulungan mo, naisip kong kasinungalingan lamang pala ang mga balita. Tahimik na tumango si Lando. Ang katotohanan ay hindi kailangang isigaw. Darating din ang araw na ito ay makikita ng lahat. Napaluha ang matanda. Napakabuti mong tao. Habang nag-uusap sila, isang batang lalaki ang biglang tumakbo papunta sa kubo. Huwag po, sigaw nito. Humihingal ang bata. Ano ang nangyari? Tanong ni Lando. Ang tatay ko po ay bumagsak sa bukid. 2 araw na po siyang walang makain. Hindi na nagatubili si Lando. Agad siyang nagsalok ng maraming bigas at nagdala rin ng lutong pagkain. Sinamahan niya ang bata patungo sa kanilang bahay. Pagdating nila roon ay nadatna nilang nakahiga ang ama ng bata. Halos wala na itong lakas. Tahimik na inihain ni Lando ang pagkain. Unti-unting kumain ang lalaki. Makalipas ang ilang sandali ay nagkaroon ito ng lakas upang makaupo. Hindi napigilan ng kanyang asawa ang maiyak. Maraming salamat, Lando. Walang anuman po. Sakto namang dumaraan noon ang ilan sa mga taong naniwala sa tsismis. Nakita nila kung paano buong pusong tumulong si Lando sa isang pamilyang hindi man lamang niya kakilala. Isa-isa silang napayuko. Unti-unti nilang naunawaan na ang isang taong tunay na masama ay hindi mag-aalay ng panahon at lakas upang iligtas ang iba. Kinagabihan ay muling nagtipon ang mga tao sa palengke. Sa pagkakataong ito, hindi na tsismis ang kanilang pinag-uusapan, kundi ang kabutihan ni Lando. Kung masama ang kanyang hangarin, sabi ng isang magsasaka, bakit wala tayong nakitang napahamak sa dami ng kanyang natulungan? Tama. Mas naniwala tayo sa sabi-sabi kaysa sa sarili nating nakita. Samantala, nang makarating kay Don Marcelo ang balitang hindi umubra ang kanyang paninirang puri, nagnggit-ngit siya sa galit. Hindi maaari.
Sigaw niya habang hinahampas ang mesa. Lumapit ang isa niyang katiwala. Don, mukhang lalo pa pong dumami ang humahanga kay Lando. Napakuyom ng kamao si Don Marcelo. Kung hindi gumana ang kasinungalingan, huminto siya sandali. Gagamit tayo ng mas mabigat na paraan. Tahimik ang buong silid. Lahat ng naroroon ay nakaramdam ng pangamba. Hindi nila alam kung ano ang susunod na balak ng kanilang amo. Ngunit isang bagay ang tiyak. Hindi pa siya handang sumuko. At sa kanyang lumalalim na kasakiman, papalapit na rin ang araw na haharap siya sa kapangyarihang hindi kayang bilhin ng anumang kayamanan. Ilang linggo ang lumipas at dumating ang isang matinding tagtuyot sa buong lalawigan. Unti-unting natuyo ang mga palayan, lumiit ang mga ilog, at nalanta ang mga pananim na siyang pinagkukunan ng kabuhayan ng maraming pamilya. Araw-araw ay lalong umiinit ang sikat ng araw. Ang dating luntiang bukirin ay naging kulay kayumanggi. Ang mga magsasaka ay walang magawa kundi pagmasdan ang unti-unting pagkamatay ng kanilang mga pananim. Kasabay nito ay lalo ring nagmahal ang presyo ng bigas. Maraming tindahan ang naubusan ng supply. Ngunit sa halip na maglabas ng kanyang mga nakaimbak na sako ng bigas, itinago ni Don Marcelo ang mga ito sa kanyang malaking kamalig. Nais niyang lalong tumaas ang halaga ng bigas upang mas malaki ang kanyang kitain. Hindi niya alintana ang paghihirap ng mga tao. Samantala, hindi nagbago ang gawain ni Lando. Araw-araw niyang binubuksan ang mahiwagang supot. Patuloy itong nagbibigay ng malinis at maputing bigas na tila hindi nauubos. Mula umaga hanggang dapit hapon ay namamahagi siya ng pagkain. Hindi lamang mga taga-kanilang baryo ang dumarating. May mga pamilya na naglalakad ng ilang oras mula sa malalayong lugar upang makahingi ng kaunting bigas. Lahat sila ay tinatanggap ni Lando ng may ngiti. Huwag kayong mag-alala, lagi niyang sinasabi. Habang may biyayang ipinagkaloob sa akin, walang uuwi na walang pagkain. Dahil sa kanyang kabutihan, marami sa mga taong dati niyang tinulungan ang nagkusang tumulong sa kanya. Ang mga mangingisda ay nagdadala ng huling isda. Ang mga may tanim na gulay ay nag-aambag ng kanilang ani. Ang mga kabataan naman ang tumutulong sa pagsasaing at pamamahagi ng pagkain. Unti-unting naging sentro ng pagtutulungan ang maliit na kubo ni Lando. Isang umaga, dumating sa kubo ang isang matandang lalaki na halos hindi na makalakad. Kasama niya ang kanyang apo na payat dahil sa gutom. Lumuhod ang matanda sa harap ni Lando. Anak, nanginginig niyang sabi, 3 araw na kaming walang makain. Agad siyang inalalayan ni Lando. Huwag po kayong lumuhod, pantay-pantay lang tayong lahat. Pinaupo niya ang maglolo at agad silang pinakain. Habang kumakain ang bata, makikita ang unti-unting pagbabalik ng sigla sa kanyang mukha. Napaluha ang matanda. Akala ko ay dito na matatapos ang aming buhay. Hinawakan ni Lando ang kanyang balikat. Hanggat kaya kong tumulong, hindi ko kayo pababayaan. Hindi nalalayo roon ay lihim na pinagmamasdan sila ni Don Marcelo. Nakita niya ang mahabang pila ng mga tao. Nakita rin niya ang mga batang muling nakangiti dahil sa kabusugan. Sa isang iglap ay tila may munting tinig sa kanyang puso na nagsasabing mali ang kanyang ginagawa. Ngunit mabilis niya itong isinantabi. Mas nanaig ang kanyang kasakiman. Kinagabihan ay nagtungo siya sa kanyang kamalig upang bilangin ang kanyang mga nakaimbak na bigas. Pagbukas niya ng malaking pintuan ay natigilan siya. Halos lahat ng sako ay may mga butas. Marami sa mga bigas ang nasira at kinain ng mga peste. Ang iba naman ay nabasa dahil sa tumutulong bubong. Napaupo siya sa sahig. Sa unang pagkakataon ay nakita niyang unti-unting nawawala ang kayamanang buong buhay niyang inipon.
Samantala, sa ilalim ng matandang punong balete, muling nagpakita ang duwende kay Lando. "Nakikita mo ba ang nangyayari sa inyong bayan?" tanong nito. "Opo," sagot ni Lando. "Marami pa rin ang nagugutom." Tumango ang duwende. Ngunit marami ring natutong magbahagi. Napangiti si Lando. "Iyon po ang tunay na biyaya." Masayang tumango ang duwende. Hindi ang mahiwagang supot ang himala. Napatingin si Lando rito. Kung gayon, ano po ang tunay na himala? Ang maliit na nilalang ay ngumiti. Ang pusong marunong magmalasakit sa kapwa. Ang supot ay isa lamang kasangkapan. Ngunit ang kabutihan ay himalang hindi kailanman mauubos. Tahimik na yumuko si Lando. Lalong tumibay ang kanyang paniniwalang ang bawat biyayang natatanggap ay dapat ibinabahagi. Ngunit sa kabilang dako, habang nawawasak ang kayamanan ni Don Marcelo, nabuo sa kanyang isip ang isang huling plano. Isang planong maaaring magdulot ng malaking panganib hindi lamang kay Lando, kundi sa buong bayan. At sa pagkakataong ito, handa na siyang isugal ang lahat upang makuha ang mahiwagang supot ng bigas. Makalipas ang ilang araw, lalo pang lumala ang tagtuyot sa buong bayan. Halos wala nang maaning palay ang mga magsasaka at maging ang mga ilog na dati sagana sa tubig ay unti-unti nang natutuyo. Gayunman, nanatiling bukas ang maliit na kubo ni Lando. Araw-araw ay may mga taong dumarating upang humingi ng tulong. Hindi lamang sila binibigyan ni Lando ng bigas, kundi pati ng pag-asa. Palagi niyang hinihikayat ang mga tao na magtulungan at magbahaginan ng anumang mayroon sila. Dahil dito, naging mas matatag ang samahan ng mga taga-bayan. Ang mga may natitirang gulay ay nagbabahagi sa kanilang mga kapitbahay. Ang mga mangingisdang may huli ay naghahati ng kanilang isda. Ang mga kabataan ay tumutulong sa pag-iigib ng tubig para sa mga matatanda. Unti-unting napawi ang takot ng mga tao dahil alam nilang hindi sila nag-iisa. Samantala, sa malaking bahay ni Don Marcelo ay naghahari ang katahimikan. Ang dati niyang masiglang kamalig ay halos wala nang maipagbiling magandang bigas. Marami sa kanyang mga tauhan ang umalis dahil hindi na niya kayang pasahurin ang mga ito. Ngunit sa halip na aminin ang kanyang pagkakamali, lalo lamang tumigas ang kanyang puso. Isang gabi ay ipinatawag niya ang natitira niyang mga tauhan. "Ito na ang huling pagkakataon," sabi niya. "Ano po ang balak ninyo doon?" tanong ng isa. "Dadalhin natin si Lando sa punong balete." "Nandoon po ba ang lihim ng kanyang kapangyarihan?" Tumango si Don Marcelo. "Nabalitaan kong doon siya madalas pumunta. Sigurado akong naroon ang duwendeng nagbibigay sa kanya ng biyaya." Nag-alangan ang ilan sa kanyang mga tauhan, ngunit dahil sa takot sa kanilang amo, sumunod pa rin sila. Kinabukasan, habang pauwi si Lando mula sa pamamahagi ng bigas, hinarang siya ng mga tauhan ni Don Marcelo. "Huwag kang matakot," sabi ng isa. "May gusto lamang makipag-usap sa iyo ang aming amo." Hindi lumaban si Lando. Tahimik siyang sumama sa kanila. Pagdating sa ilalim ng matandang punong balete ay naroon na si Don Marcelo. "Sabihin mo sa akin ang lihim ng supot," mariin niyang utos. Umiling si Lando. "Wala akong lihim na maibibigay. Ang biyayang iyon ay hindi akin." "Nagsisinungaling ka." "Hindi. Kung gayon, tawagin mo ang duwendeng nagbibigay sa iyo ng kapangyarihan." Tahimik lamang si Lando. Hindi niya alam kung paano tatawagin ang mahiwagang nilalang. Biglang umihip ang malamig na hangin. Kumaluskos ang mga dahon ng matandang balete. Unti-unting lumitaw ang maliit na duwende sa harap nilang lahat. Napaatras sa takot ang mga tauhan ni Don Marcelo. Ngunit nanatiling nakatayo ang mayamang mga ngalakal. "Kaya pala totoo ka," sabi niya. Tahimik na tumingin ang duwende sa kanya. "Bakit mo ako hinahanap? Ibigay mo sa akin ang mahiwagang supot."
Bakit? Upang ako ang pinakamayamang tao sa buong lalawigan. Umiling ang duwende. Kung iyan ang dahilan mo, hindi mo ito kailanman matatanggap. Nagnggit-ngit si Don Marcelo. Ako ang may pinakamalawak na bukirin. Ako ang may pinakamalaking kamalig. Mas karapat-dapat ako kaysa sa isang palaboy. Ngumiti ang duwende. Ang tunay na karapat-dapat ay hindi sinusukat sa dami ng ari-arian. Tinutukoy ito ng kabutihan ng puso. Tahimik ang buong paligid. Lahat ay nakatingin sa duwende. Pagkatapos ay iniunat nito ang kanyang kamay. Biglang lumiwanag ang mahiwagang supot na hawak ni Lando. Mula rito ay tumulo ang ilang butil ng puting bigas na pagdakay na hulog sa tuyong lupa. Sa pagtataka ng lahat, ang mga butil ay agad na sumibol. Sa loob lamang ng ilang sandali ay naging luntiang palay ang dating tuyong lupa. Unti-unting kumalat ang luntiang kulay sa paligid ng punong balete. Parang muling nabuhay ang lupang matagal ng tigang. Napaluha ang mga magsasakang nakasaksi sa himala. Ngunit si Don Marcelo ay nanatiling matigas ang puso. Kung himala ang nakita ng iba, kayamanan lamang ang nakita niya. At sa tindi ng kanyang kasakiman, bigla niyang inagaw ang supot mula sa mga kamay ni Lando at nagsimulang tumakbo. Hindi niya alam na ang ginawa niyang iyon ang magiging simula ng kaparusahang matagal nang naghihintay sa kanya. Mahigpit na niyakap ni Don Marcelo ang mahiwagang supot habang mabilis na tumatakbo palayo sa matandang punong balete. Hindi niya pinansin ang mga sigaw ng kanyang mga tauhan. Sa kanyang isip ay iisa lamang ang umiikot. Kapag naangkin niya ang supot, muli siyang magiging pinakamayaman sa buong lalawigan. Hindi na niya kailanman iisipin ang kakulangan ng pagkain o salapi. Ngunit habang papalayo siya, biglang nagdilim ang kalangitan. Humangin ng malakas. Ang mga sanga ng matandang balete ay tila sumasayaw sa lakas ng ihip ng hangin. Unti-unting bumigat ang supot na kanyang hawak. Noong una ay inakala niyang pagod lamang siya, ngunit sa bawat hakbang ay lalo itong bumibigat hanggang sa hindi na niya ito halos maibuhat. Huminto siya at pilit na hinatak ang supot, ngunit para itong nakadikit sa lupa. Pinilit niya itong kaladkarin. Hindi ito gumalaw kahit isang dangkal. Biglang lumitaw ang duwende sa kanyang harapan. Tahimik itong nakatingin kay Don Marcelo. Ilang ulit kitang binigyan ng pagkakataong magbago. Wika ng duwende. Hindi ko kailangan ng iyong pangaral. Sigaw ni Don Marcelo. Gusto ko lamang ang supot. Umiling ang duwende. Ang biyayang ibinibigay sa taong may malinis na puso ay hindi maaaring ariin ng kasakiman. Sa sandaling iyon ay kusang bumukas ang supot. Hindi bigas ang lumabas, kundi maliliit na butil ng liwanag na umikot sa paligid ni Don Marcelo. Unti-unti niyang naramdaman ang panghihina ng kanyang katawan. Hindi siya nasaktan. Ngunit tila nawala ang lakas sa kanyang mga binti. Napaupo siya sa lupa, kasabay nito ay isa-isang naglaho sa kanyang isipan ang labis na pagnanasa sa kayamanan. Nagsimula siyang maalala ang lahat ng taong kanyang dinaya. Ang mga magsasakang binili niya ng murang halaga ang kanilang palay. Ang mga pamilyang hindi niya pinagbilhan ng bigas dahil wala silang sapat na pera. Ang mga batang nagutom habang puno ang kanyang mga kamalig. Isa-isa niyang naalala ang kanilang mga mukha. Hindi niya napigilan ang pagluha. Sa unang pagkakataon sa napakaraming taon, nakaramdam siya ng tunay na pagsisisi. Lumapit si Lando. Hindi siya galit. Hindi rin siya naghiganti. Tahimik lamang niyang inalalayan si Don Marcelo upang makatayo. Nagulat ang lahat ng naroroon. Lando, nanginginig na sabi ni Don Marcelo,
Pagkatapos ng lahat ng ginawa ko sa iyo, bakit mo pa rin ako tinutulungan? Ngumiti si Lando. Dahil ang kabutihan ay hindi lamang para sa mga mababait, kundi lalo na sa mga taong nais ng magbago. Napayuko si Don Marcelo. Patawarin mo ako. Wala akong dapat ipagkait na kapatawaran. Napaiyak ang matandang negosyante. Lumuhod siya sa harap ni Lando at sa mga taong kanyang pinagsamantalahan. Patawad sa inyong lahat. Patawad dahil inuna ko ang aking kayamanan kaysa sa inyong kapakanan. Tahimik ang buong paligid. Lumapit ang mga magsasaka. Hindi nila nakalimutan ang mga paghihirap na dinanas nila. Ngunit nakita rin nila ang taos-pusong pagsisisi ni Don Marcelo. Isa-isa nila siyang itinayo. Walang saysay ang galit kung handa nang magbago ang isang tao, sabi ng pinakamatandang magsasaka. Napaluha si Don Marcelo, lumapit ang duwende. Ang tunay na kayamanan ay hindi nasusukat sa dami ng bigas o salapi. Nasa pusong marunong magbahagi, tumango si Don Marcelo. Mula ngayon ibubukas ko ang aking mga kamalig. Ipapamigay ko ang natitira kong bigas sa mga nangangailangan. Ngumiti ang duwende. Iyan ang unang hakbang. Pagkatapos ay muling iniabot ng duwende ang mahiwagang supot kay Lando. Mahinahon niya itong tinanggap. Sa sandaling mahawakan niya ito ay muli itong naging magaan. Unti-unting lumiwanag ang buong paligid. At kasabay nito ay nagsimulang bumuhos ang banayad na ulan. Ang matagal ng tuyong lupa ay muling nabasa. Ang mga magsasaka ay napangiti habang tumitingala sa langit. Alam nilang may pag-asa na muling sisibol ang kanilang mga palay. Habang bumabagsak ang bawat patak ng ulan, napuno ng pasasalamat ang puso ng buong bayan. Ngunit may isa pang mahalagang biyayang naghihintay kay Lando. Isang gantimpalang hindi niya kailanman hiniling. Ngunit karapat-dapat niyang matanggap dahil sa kanyang wagas na kabutihan. Matapos ang banayad na ulan na bumuhos sa buong bayan, unti-unting nabuhay muli ang kalikasan. Ang dating tuyot na mga palayan ay nagsimulang magkulay luntian. Ang mga sapa ay muling nagkaroon ng malinaw na agos at ang mga punong matagal nang nalalanta ay muling sumigla. Nagbalik ang pag-asa sa puso ng bawat mamamayan. Ang mga magsasaka ay masigasig na nagbalik sa kanilang mga bukirin. Sa tulong ng ulan at ng kanilang sipag, muli silang nagtanim ng palay. Hindi nagtagal ay nagsimulang sumibol ang mga bagong tanim na tila isang pangako ng mas magandang bukas. Tinupad naman ni Don Marcelo ang kanyang ipinangako. Binuksan niya ang lahat ng kanyang kamalig at ipinamahagi ang natitira niyang mga sako ng bigas sa mga pamilyang higit na nangangailangan. Hindi na siya naningil ng labis na halaga. Sa halip, naging makatarungan siya sa pagbili ng palay ng mga magsasaka at tinulungan pa silang makabangon. Marami ang nagtaka sa laki ng kanyang ipinagbago, ngunit alam ni Don Marcelo na ang tunay na kayamanan ay hindi ang dami ng kanyang naipon, kundi ang kapayapaang nararamdaman niya sa tuwing may natutulungan siyang tao. Samantala, si Lando ay nanatiling payak ang pamumuhay. Hindi siya nagtayo ng malaking bahay, hindi siya nagsuot ng mamahaling damit. Nanatili siyang mapagkumbaba at masayahin tulad ng dati. Ang maliit na kubong dati niyang tinutulugan ay inayos ng mga taong minsang tinulungan niya. Hindi iyon naging marangyang tahanan, ngunit naging matibay at maaliwalas na lugar kung saan maaaring magpahinga ang sinumang nangangailangan. Sa harap ng kubo ay nagtayo ang mga taga-bayan ng isang malaking silungan. Doon nila sama-samang niluluto ang pagkain para sa mga nagugutom at sa mga manlalakbay na napapadaan sa kanilang bayan. Hindi naglaon, naging kilala ang kanilang baryo bilang isang lugar na may pagkakaisa at pagmamalasakit sa kapwa. Mula sa iba't ibang bayan ay may mga taong dumadayo, hindi lamang upang humingi ng tulong, kundi upang matuto
kung paano nila mapalalakas ang pagtutulungan sa sarili nilang mga pamayanan. Isang tahimik na gabi, muling nagtungo si Lando sa ilalim ng matandang punong balete. Tahimik ang paligid. Maliwanag ang buwan at banayad ang ihip ng hangin. Muling nagpakita ang maliit na duwende. Ngumiti ito habang nakatingin kay Lando. Natupad mo ang layunin ng biyayang ipinagkatiwala sa iyo. Yumuko si Lando bilang paggalang. Hindi ko po iyon nagawa ng mag-isa. Ang buong bayan ang nagtulungan. Tumango ang duwende. Iyan ang dahilan kung bakit naging ganap ang himala. Tahimik silang naglakad sa paligid ng matandang puno. Makalipas ang ilang sandali ay nagsalita muli ang duwende. Panahon na upang ibalik mo ang mahiwagang supot. Nagulat si Lando, ngunit wala siyang naramdamang lungkot. Maingat niyang inilabas ang supot at iniabot ito sa duwende. Maraming salamat po sa pagtitiwala. Ngumiti ang duwende. Hindi nawawala ang tunay na biyaya kapag ibinabalik. Pagkasabi nito ay marahang kumislap ang supot at unti-unting naglaho sa kanyang mga kamay. Kasabay nito ay kumislap din ang buong punong balete. Pagkaraan ng ilang sandali ay bumalik ang katahimikan. Naiwang mag-isa si Lando, ngunit kakaiba ang kanyang naramdaman. Hindi siya nangamba, hindi rin siya natakot na mawala ang supot. Sapagkat alam niyang ang pinakamahalagang biyaya ay nananatili sa kanyang puso. Kinabukasan ay nagulat ang buong bayan. Napakarami ng bunga ng kanilang mga pananim. Masagana ang kanilang ani ng palay. Ang mga gulayan ay hitik sa sariwang gulay. Ang mga mangingisda ay mas marami ng nahuhuling isda. Hindi na kinailangan ng mahiwagang supot dahil ang sipag, pagkakaisa at pagmamalasakit ng mga tao ang naging dahilan ng kanilang kasaganaan. Lumipas ang maraming taon. Si Lando ay itinuring na isang tunay na haligi ng kanilang bayan, hindi dahil sa kanyang tinanggap na himala, kundi dahil sa kabutihang ipinakita niya sa lahat ng pagkakataon. Si Don Marcelo naman ay naging tapat na katuwang ng mga magsasaka. Ginamit niya ang natitira niyang yaman upang magpatayo ng mga imbakan ng palay, balon at mga tulay na nakatulong sa buong pamayanan. At tungkol sa duwende, wala nang muling nakakita rito. Ngunit sinasabi ng matatanda na sa tuwing may taong tumutulong ng walang hinihintay na kapalit, may isang munting nilalang na nakangiting nagmamasid mula sa ilalim ng matandang punong balete. Mula noon, ang kwento ni Lando ay naging alamat na paulit-ulit na isinasalaysay sa mga kabataan. Hindi upang hanapin ang mahiwagang supot ng bigas, kundi upang ipaalala na ang pinakamakapangyarihang himala ay nagsisimula sa isang pusong marunong magmahal, magbahagi at tumulong sa kapwa. Wakas.